Hello, Taurus. Ito na po yung inyong monthly reading. Pasensya na po kayo kung naantala, na-delay ang mga readings natin dahil ako ay hindi okay ang pakiramdam. 1 week na mahigit no migraine. Pabalik-balik na migraine po. So yan, check na po natin ano yung mga mensahe dito sa inyong reading. Ayusin ko lang yung aking mga cards para lumuwag. Siya. Stork. Ouch. Ano to? Cross. Woman. Snake. Okay. So, mga challenging ito. Dalawang challenging cards ang meron ka. May energy ng female dito. Particular yan kasi woman eh. Sige, para neutral tayo sa gender. Pero kung ako tatanungin kasi female energy talaga yan. It's either yung person mo yan or ikaw. Pero hindi, more on babae talaga yung energy. Asawa, significant person mo yan. Pero kung ikaw yung babae, di ikaw yan. Okay? Female, feminine energy kasi ito. Kung male ka, edi yung significant person mo, kung sino man yung importanteng person na yan, opposite sex mo yan. Sabihin na natin pwedeng yung opposite sex mo yan. Expect mo na yung mga changes, Taurus, kasi lumitaw yung Stork card dito. Maaring may movement na. Halimbawa, meron something na na-put on hold. Magkakaroon na ng paggalaw, pag-usad uli. Pero, kasi transient ito eh. Pwede talagang literal na merong pagta-transfer, paglipat. Kasi meron ka ring new beginnings dito sa Stork card mo. Ayan magkakaroon ng transitioning eh. So, whether magmo-move ka ba ng magmo-move ka ba ng tirahan mo, magmo-move ka to a different place, country, or workplace, or company, merong pagpapalit, paglipat, pagbabago. Expect mo na yung mga yung transformation, change, and new beginnings. Pero ito nga yung pinaka-challenging card dito, kasi napakaraming mabibigat na pasanin ka pagdating dito sa cross card mo. Mahihirapan ka for sure. Meron ditong something na magiging burden para sa iyo. Maaring ito ay malaking problema. Maaring this is dealing with loss, grief. Snake card is about betrayal. Andito yung deception, andito yung maaaring i-betray ka, lokohin ka, ma-fall ka sa trap netong tao na to. Snake kasi ito. Di ba yung snake ganon, ilulure ka nila or itatrap ka nila, tapos tutuklawin ka. Betrayal, backstabbing. So, yun nga. Pwedeng may deception, may cheating, merong hindi magandang motive. Pwede rin naman itong kaagaw, kakompetensya. Kasi ahas nga, mga agaw yan eh. Traidor, mga agaw. Pwedeng mahulog ka sa pitfall ng seduction. Ayan, may pangaakit. Basta kung sino man ito, hindi mo siya mapagkakatiwalaan. Enemy yan for sure. Sa love man or hindi. By the way guys, kung nagugustuhan nyo yung suot kong bracelet, ayan. Tingnan nyo na lang, it's either lilitaw dyan sa video, magpa-pop up dyan yung product link kung saan ko po ito nabili. Maraming colors ito. Ito yung red, pero ito nga yung mga colors available. Ayan, may apricot, merong orange, may jade,
Hindi ko alam kung anong klaseng pagka-green yan. Meron ding black. Meron ding citrine at saka clear. Neto, yun. Yan, bala. Basta dyan, tingnan nyo sa screen. Tsaka ito rin. Yan. Basta yung mga products na mga sinusuot ko, guys, yung mga product link, nilalagay ko dyan kung saan nyo mabibili yan. Okay. Hindi akong, hindi ko binibenta yan. Kumbaga, sinishare ko lang sa inyo kung saan ko nabili. Kung type nyo rin, di ba? Private reading, tignan nyo na lang po sa description ng video ko kung sa YT kayo nanonood. May link dyan papunta sa official FB page ko, Purple Team, may check sa dulo. Meta-verified, ibig sabihin. Kapag fake yung FB page na Purple Team, walang check sa dulo, fake yun. Yun yung pagkakaiba. Kayo mag-PM kasi yung mga scammer ang gagawin nila, i-add friend kayo, may message kayo, ha? Pag wag kayo makikipag-usap doon, yun yung mga fake. Oh, may mga numbers sa cards kung gusto mo yung mga numbers na yan. Meron ka 17, 36, 29, 7. Maraming salamat po sa mga lahat ng nakapag-follow na, subscribe, mga abangers palagi, matagal na sumusuporta, members and subscribers, thank you. Pati na rin po dun sa mga generous na nagpapadala ng stars and super thanks. At dun sa mga nagpapadala po ng gifts sa akin, maraming salamat po sa inyo, sa love, support. Okay. So, yun na, yung mga numbers sa card, 17, 36, 29, 7. Meron, yes, may dalawang number 7 dito. May number 5 din, number 8, number 6, at saka 1. Nakakita ko ng enemy or tao na nai-insecure sa'yo, naiinggit sa'yo. Kaya nga yun yung snake siguro na lumalabas. Pwedeng babae, dear. Pwedeng babae. Oo, to. Nai-insecure kasi to sa yung person na to. Oh, maybe nai-insecure siya sa kagalingan mo, sa success mo, sa sipag mo, sa mga achievement mo, or pwedeng naiinggit sa'yo, or type niya yung jowa mo. O kasi, parang traitor energy, mga agaw energy. So, ano man yung gusto niyang agawin sa'yo, no? Hindi ko alam. Pero, ibig lang sabihin yan, clearly, itong person na to wants what you have. Diba? So, ingat ka kasi pwedeng mabait siya sa harap mo or gagawan mo siya ng mabuti pagkakatiwalaan mo pero tutuklawin ka pala ahas eh. Diba? So, isa yan. Sa workplace man yan, sa love life mo yan, na pwedeng may umaaligid na temptation, aswang, mga agaw, traidor, ingat ka rin sa mga scammers kasi nga, merong dyan, yung may mga hindi magandang motibo sa'yo, whether love life yan or hindi. Okay? Merong card dito na parang maaaring makaramdam ka ng pagkainip, frustration, tungkol sa isang bagay na siguro nag-expect ka agad-agad ng reward. Siyempre, walang ganun, Taurus, no? So, basta have patience lang. Alam mo yun, magbubunga din itong bagay na ito eh. Hindi naman lahat ng success ay mabilisan nakukuha. Hindi naman lahat ng accomplishment or
stability, maraming pera, ay ganun kadaling makuha. Kasi basta ko ano to. Di ba walang nilaga kung wala kang tiyaga. Oh, kasi ang ano lang naman dito yung mainip ka at mag-quit ka agad or hindi mo nahintayin dahil lang nainip ka, ano? Pero examinin mo ring mabuti kasi hindi porke buhos-buhos ka rito sa tao na to or sa bagay na to, for sure meron ka mapapala or makukuha. Minsan wala, minsan meron. So, depende. Kung tao yung kadil mo, hindi naman ibig sabihin yan na binibigay mo lahat yung pagmamahal, yung devotion mo, attention mo, or pera mo dyan, magiging loyal siya sa'yo. Hindi ganon. Hindi ka sigurado. Yun na yung nafe-feel ko dyan. Tsaka, wag ka daw maging in denial sa sarili mo. Pay attention to the signs, red flags. May mga bagay dito na hindi mo makukuha sa sa pagbibingi-bingihan o pagbubulag-bulagan or pag-a-avoid. So, the best approach is harapin mo and maging realistic ka, maging makatotoo ka dito sa tao na to. Kung kinakailangan mong prangkahin yung sarili mo, prangkahin mo tong tao na to, yun yung gagawin mo. Kung meron kang mga bagay na dapat nang putulin, i-cut off, or mga tao na dapat mo nang i-cut off, gawin mo kung yun yung nararapat gawin. Okay? Pwedeng may tao rito. Okay. Pero nakikita ko magsasucceed ka eh. Kahit na marami kang pasanin, mabigat yung cross na dala mo dyan eh. Ayan o, magsasucceed ka rito. May victory ako nakikita. May success ako nakikita. By the way, meron ditong tao na hindi niya kayang diretsuhin, hindi niya masabi directly. Yung kailangan niya or dapat niya sabihin, or yung gusto niya sabihin, or nararamdaman niya. Hindi niya meron siyang alam or meron nasa isip niya, or meron siyang nafe-feel. Pero hindi niya ma-express, or pwedeng hindi niya kayang prangkahin, diretsahin yung tao, whether ikaw yan, yung person na nakakadeal mo. Nakakakita ako din ng rejection dito. Meron din akong nakikitang pag-alis, pagta-travel. Meron din ako nakikitang pag-walk out sa isang situation. So, it's either you o yung person na kadil mo. Kasi merong mag-walk out eh. Merong tatanggihan na energy. Alam mo, pag ang nafe-feel ko rito, once na umalis ka or umalis tong tao na to, baka hindi na to bumalik. Ang nakikita ko rito, once na, halimbawa, siya man yan o ikaw, umalis ka or nagpaalam yun, or kahit di nagpaalam, basta may umalis. Pwedeng hindi natatanggapin uli or pwedeng hindi na talaga babalik uli yun. O halimbawa, tiwala. It could be anything. Once na nawala yung tiwala, hindi na maibabalik. O sige, lumayas ka, umalis ka. Pag umalis ka, hindi na kita tatanggapin. Parang gano'n. Wala ka nang babalikan or hindi ka na pwedeng bumalik. Kung sino may nagsasalita nun. Or nag-iisip, nakaka-feel ng mga sinabi ko. So, yun. When it comes to connection, yun yung mga energies na na-pick up ko. In terms of career, pera, yun na nga. Sabi ko nga, magtyaga ka lang kasi meron din namang rewards. May mapapala ka dyan. Problema mo lang yung pagiging impatient mo, or pwedeng problema mo rito yung procrastination,
Or pwedeng ang problema mo rito yung sisimula ka ng mga bagay tapos hindi mo na rin itutuloy pag once na nagsawa ka na, nagiba na yung mood mo. Yung tendency na gano'n, hindi matapos yung sinimulan. Yan. So, itong person na ka-deal mo, tignan natin yung mga hidden side niya, ha? Ayan. Mahilig maghanap ito ng, kumbaga itong person mo, meron siyang fear na palagi siyang iiwan. Kaya minsan, ang ginagawa niya, siya na yung umalis. Meron siyang ganong trauma or issue sa sarili niya. Tsaka, meron siyang tendency na para lang makakope siya kung kani-kanino siya sasama, kahit to the point na toxic or unhealthy. Yun yung coping mechanism niya eh. Oo. To the point na kahit gamitin niya yung katawan niya. Basta lang, matanggap siya or makasurvive lang siya or makakope siya. Yun yung dark side nitong person mo. So, pagdating sa'yo, ito real talk, ano to yung mga energy na dapat mong i-give up or i-surrender sa sarili mo. Surrender your fear of intimacy, Taurus. So, baka kasi guarded ka masyado, baka na-trauma ka, may takot ka sa past mo. Ayaw mo mag-love uli, ayaw mo magpapasok ng bagong person, ayaw mo magtiwala, o you are ready to love in. Compassionately identify and begin to release any patterns that stop you from opening your heart. Kasi hindi naman lahat manluloko eh. So, yun lang. Siguro isa ito sa blockage mo. Takot ka sa intimacy. Takot kang magmahal, magtiwala. No? Pwedeng yun yung blockage mo. Kaya hindi mo yung full potential mo, yung happiness mo. Ano pa? Surrender to your intuition. So, sabi dito, makinig ka raw sa iyong inner voice. Sa iyong gut feelings. Pakiramdaman mo mabuti. Ito yung mga aha moments na paparating sa iyo. Okay, and trust your intuition. Okay? So, yun lang. Kita-kits po ulit sa next time. Bye-bye.